Kakagising ko lang at bigla ako nag-crave sa gulay. Wala rin si bossing nun kaya wala akong mautusan bumili ng gulay sa baba. Kaya tumingin na lang ako kung anong pwedeng magamit ko dito para matapos yung pag-crave ko. May nakita akong upo, dala to ng anak ko galing sa school. Kaso wala naman akong giniling. Usually kasi giniling ang nilalagay ko sa upo para medyo masarap naman. Pero since tamad ako lumabas-labas, nagtingin-tingin na lang ako dito kung ano pwede magamit na pang sahog. Pwede na siguro tong 2 corned beef at 3 sotanghon. Prepare ko na nga itong upo. Bahala na kayo kung paano pagbabalat paghihiwang gagawin nyo dyan. Basta ako, nahirapan talaga ako. Kasi hindi naman ako sanay talaga magluto. At hindi lang hindi sanay ha. Hirap din kasi ako pasarapin yung luto ko. Pagkatapos ko ang gayatin ay hinugasan ko ng hiniwang upo. Sunod ang bawang at sibuyas. At ibinabad ang sotanghon sa maligamgam na tubig. Nakakatulong kasi to para maging malambot yung sotanghon bago natin ilagay sa niluluto natin. Kailangan sapat na yung lambot niya bago natin siya ilagay mamaya para hindi na rin niya sipsipin yung sabaw na nandun sa kaserola. Pag ganun kasi, baka mahirapan kayo magtansya kung gaano karaming sabaw ang ilalagay nyo. Matutuyot yun sigurado. Maglagay na tayo ng mantika bago pa uminit yung kaserola. Pag stainless kasi, pumuputok na lang siya bigla pag uminit siya nang walang nakalagay. Unahin natin gisahin yung sibuyas. At kasunod naman ang bawang. Halu-haluin lang natin to hanggang lumabas yung aroma niya. Then isunod na natin yung upo. Oh, alam ko na ang iniisip nyo na dapat una yung corned beef bago yung upo. Wala eh. Nakalimutan ko talaga na dapat una pala yun. Hayaan nyo na. Masarap din naman yan pag natapos. Gusto nyo ng feedback? Okay, sige. Mamaya, papatikim ko na lang sa mga junakis ko. Halo-haloin lang natin hanggang mag-combine all together sila. Saka tayo maglagay ng tubig para sa sabaw. Kaya na bahala magtansya ah. Ako kasi mas gusto ko yung masabaw. Mas ginaganahan kasi ako pag masabaw yung pagkain ko. After natin mahalo, takpan na lang natin para mas mabilis siyang kumulo. Pag kumulo na, tsaka natin lagyan ng pampalasa. Lagyan natin ng asin, kayo na din bahala magtansya, paminta, at halo-haloin lang natin. At pag sakto na yung lasa, saka natin ilagay yung binabad na sotanghon. Kailangan maayos yung pagkakalagay natin para hindi sila magkumpulan. Yung iba nga pala, ginugupit yung sotanghon para mas madali nilang mahalo or mas madali nilang maikalat. Kaso ako nakalimutan ko ng gupitin. Pagkalagay ng sotanghon, takpan lang natin at hayaan natin kumulo. O diba? Mukha na siyang masarap. Hindi na halatang mali yung prosesong ginawa ko. Sabi sa inyo eh. Start na natin ang plating. Gamit sana ako ng puting mangkok kasi wala naman ako noon. Pwede na to. Magping-ping-ping na lang tayo ng bawang pang garnish. Charan! Ready na ang ating ginisang upo. Pag ganyan, mahat. Lagot ka sa akin. Masarap, ha? Opo. Labi na. Labi. Ano pa sa lubong mo mamaya? Taste mo muna to. Okay. And then you tell me if masarap ha. Sarap. Sarap? Eh, hindi. Masarap. Okay. Go. Tikman mo tong niluto ko. Ha? Kasi kakain ka na rin naman. Tikman mo muna ito. Masarap hindi? Hindi na naman. Masarap hindi? Are you sure? Sabi ni Kalil masarap daw.